Hi, good morning sa inyong lahat. Welcome to YouTube channel. Narito naman na po tayo uli at meron po tayong magiging topic ngayon. Doon po sa isang last videos ko po ay wala pong title yon. Nakakalimutan ko po, pero ang title po nun ay mga gamit na nawawala. At na-sharing ko po yung konting problema po ng aking kaibigan. Ngayon po, isi-share ko ngayon at kung ano po yung magiging kagisnan na magiging resulta. Kasi para po ito ay mabigyan na rin po ng konting advices sa mga nagkakaroon ng paasa si X. Kung tatawagin po nila, paasa si X. Ang maganda po ngayon, topic, yun nga po yung sinasabi ng aking katol na gusto niyang ma-sharing ko yung nangyari about sa kanya. Willing naman po siya dahil para naman din po na magkaroon din do po ng kaalaman yung mga taong pinaasa ni X. Pero bago po ang lahat ng yan, nais po na natin munang magsimula at mag-little prayer muna po tayo. Kahit po saglit lang para po may guide ang ating pag-uusapan. At ganoon na rin po para po meron tayong blessing na dumating sa araw na to. Jesus, maraming salamat po sa lahat po ng mga biyayang pinagkakaloob niyo po sa pagbibigay mo sa amin ng magandang kalusugan, ligtas sa kapahamakan, at higit sa lahat, Panginoon, magandang araw sa araw na to. At maraming salamat po, Panginoon, at patuloy mong ginagabayan ang aming mga mahal sa buhay, lalo-lalo na po ang aming pamilya, sa patuloy mong pagpapahiram sa amin ng buhay. Nawa, Panginoon, maging maganda po at dumating po ang inyong mga biyaya at more blessing po. At iligtas mo po kami sa kapahamakan at kung ano man po yung lumalaganap po ngayon, ay pawiin nyo na po at alisin. Amen. Magsisimula na po tayo, mga tol, mga katropa, mga guys. Good vibes tayo ngayon. At maganda po ang ating magiging topic ngayon. Ang paasa si X. Yan po yung ginawa kong title para po maintindihan nyo po kung ano po ang ibig sabihin ng paasa. Mga tol, mga tropa, hindi lang ito sa mga lesbian, kundi pwede rin po ito sa mga girl and boy at sa mga ganyan po, mga normal. At higit sa lahat, mayroon din po akong na-relate sa kinuwento ni Tol sa akin about nung isang gabi, kaya po hindi muna po ako nag-share kasi hindi po yung complete yung mga detalye na ibinigay niya para sa akin. Ito pong one-sided lang po yung narinig ko sa kanya, hindi naman po dahil sa pinapatamaan ko ang ang paasa. Ito naman po ay sharing lamang sa mga taong nasaktan. Ganun po hindi po ba? Kaya po, ang maganda po niyan, ito po yung magiging topic natin. Sana ay magkaroon ng konting aral sa mga taong sobrang nagmahal. Nako, parang ako po yan sobrang nagmahal parang wala na. Kumbaga sa naranasan ko na rin po yan. Kaya nga po relate ako doon sa kinuwento ni Tol sa akin. At talaga naman ako ibig ko na rin po talagang lumuha ng time na yon dahil talagang dumarating po talaga sa tao yung ganyang pagmamahal no. Kaya ito po ang ating umpisa na po natin. Meron po akong katanungan. Ang tanong ko po sa inyo, mga tol, tropa, friends, guys. Mahal mo ba siya dahil kailangan mo siya o kailangan mo siya dahil mahal mo siya? Yan po ang point dyan Hindi po ba? Alam ko ang sasagot nyo yung kailangan mo siya dahil mahal mo siya. Yan po. Ito po ang una po nating magiging topic dyan. Doon po tayo sa pangalawa. Kaya kailangan mo siya dahil mahal mo siya. Yun po ang magiging topic natin ngayon. Pero po, ang title po nito ay paasa si X. Ganyan po. Ano po ba ang ibig sabihin ng paasa? Di po ba?
Ano po ba ang ibig sabihin ng paasa? Ang paasa ay isang salitang nakakapanakit ng damdamin ng isang tao. Nandyan na po yung pagkukunwari, panloloko, at higit sa lahat, yung pananakit ng damdamin ng isang tao. Andyan na rin po yung paghihiganti. Yan po ang sinasabi nilang paasa. Kumbaga sa assuming, kumbaga sa talagang ganyan. Binibigyan ka ng paasa ng isang tao dahil alam niya na hindi mo siya kayang tiisin. Alam niya na mahal na mahal mo siya, hindi ba? Binibigyan ka ng paasa ng isang tao para ikaw ay kapitan. Yan ang point yan kapitan. Eto po, ang sinabi ko po kanina, kailangan mo siya dahil mahal mo siya. Yun po yung point na yun na kailangan mo siya dahil meron kang kakapitan. Di po ba? Meron kang kakapitan. At the time, na noon time na wala ka, kumbaga sa na noon time na bago kayo nagkakilala, nangailangan ka about sa kanya. Yan ang point yan. Yun po yung starting na yan para masundan ng pagmamahal. Kumbaga sa kailangan mo lang siya dahil mahal mo siya. Diba? Hindi dahil sa talagang love mo siya. Ganyan. Ito po ang aking opinion lang naman po sa ganyan. Ganito. Sa mga paasa sa ex, huwag niyo naman gawing laro ang pagmamahal. O nga, may salita tayong play. Love is game. Huwag nating gawin yan. Ang pagmamahal ay isang tunay. Ang pagmamahal ay kaloob ng Panginoon Diyos yan. Ngayon, kung talagang mahal mo or kailangan mo ang isang tao, samahan mo ng gawin mo. Kung ano man yung pinapakita niya sa'yo, tumbasan mo. Ganito po yan Ang nangyari po kasi doon sa tol ko, 3 beses po siyang nagka-break daw po sila ng 3 beses. Tapos, tinanggap niya. Sabi pa nga niya, ex niya, mahal pa rin niya hanggang ngayon siya. Siyempre, ito namang si tol, mahal niya kaya tinanggap niya 3 times. Diba? 3 times. Kaano niya kamahal ang isang tao? Bihira na pong mangyari yan. Kay tomboy siya, kay gay siya, or kay lalaki siya, o kay babae siya. Bihira pong magganyan yan. Samantalang napakarami na po niyang mga tinanggap na sakit ng mga pananalita, mga salita sa kanya. 3 beses na po niyang tinanggap pa dahil mahal niya. Huwag nating sabihin tanga ang pag-ibig. Natural po talagang nagmamahal tayo. Hindi lang po natin kayang talikuran ang totoong nagmamahal. Di po ba? Hindi po natin pwedeng dayain ang puso natin dahil yan po talaga ang tunay na nararamdaman. Kaya po, yung pong mga ganyang klaseng tao na laging pinapaasa, ang taong walang ginawa, kundi inisip niya ang kabutihan, inisip niya paano niya mahalin. Kaya hindi po natin ito, i-involve natin ang pera, hindi po natin i-involve kung ano man po yung mga bagay na wala sa kanya. Ang importante po, nung kayo'y nagsasama, hindi kanya pinabayaan. Hindi kanya iniwan. At the time na walang-wala kang alam mo sa sarili mo na kailangan mo siya. Hindi po ba? Hindi po ba? Hindi kanya pinabayaan. Niluha mo. Pag ikaw ay sinaktan, mas una siyang nasasaktan sa'yo. Pag ikaw ay nagagalit, mas una siyang nasasaktan sa'yo. Diba? Nananahimik siya. Kung halimbawa naman dumating sa punto na talagang hindi mo na talaga siya mahal, pwede bang, you want to be honest yourself, kaya naman yan tanggapin ng totoo, na talagang hanggang doon na lang ang pagmamahal niya. Hindi mo na kailangan pang paulit-ulit na saktan ang isang taong totoong nagmamahal sa'yo. Hindi po ba? Kaya po,
Napakahirap po ng ganyang sitwasyon. Napakahirap ng ganyang pangyayari sa buhay. Napakahirap, napakasakit, dahil hindi mo akalain na darating sa punto na ganun ang mangyayari. Na may halong paghihiganti, may halong pananakit, may halong hindi na natin alam panluloko ang pagmamahal na ibinibigay mo pala sa isang tao. Na buong akala ng tao ay yun ay totoo. Na ipinakikita mo na mahal mo siya. Sino ang niloko mo? Kumbaga sa ano, hindi ba ang sarili mo? Okay, sinabi pa sa akin ni Tol, nagkaroon sila ng pagtatalo ng ang kanyang pamilya. Nako, ito, doon po tayo. Ganyan din po nangyari sa akin. Meron din pong pagtatalo. Kapatid ko naman. At alam niyo po ba, ang sabi po ni Tol sa akin, hindi niya pinansin ang pamilya niya. Mas pinrioridad niya ang kanyang ex. Sabi ba niya, wala daw siyang pera, wala siyang maibigay. Pero Tol, hindi ako naniniwala sa iyo na wala kang pera, wala kang maibigay. Pag po kayo nagsama, nandyan ang lahat. Involved na ang pera, involved na ang lahat ng mga pagsubok at mga trials mo sa buhay. Kumbaga sa ano Tol, pinitik lang yan ni Lord. Tinignan lang niya kung talagang mahal ka niya. Tinignan lang niya kung talagang hanggang ang tapat siya para sa'yo. Hindi niya. At higit sa lahat, kung sakali mang may pagtatalo man ang pamilya mo, kung talagang mahal ka niya, she was to prove na talagang patutunayan pa niya na mahal ka niya. Ipakikita pa niya sa pamilya niya na talagang kayong dalawa. Hindi ka niya iiwanan sa ere. Hindi ka niya paaasahin. Diba, Tol? Kaya, pinakamaganda dyan, nung time na talagang nandyan na kayo sa actual na nagsasama kayo. Ito mga ex, sana wag naman natin tularan ang nangyayaring ito. Wag naman natin sanang tularan ang sitwasyong ito. Napakasakit sa isang tao, yung tunay na nagmamahal, ay napakasakit para paghigantihan, paasahin, at gawing gaguhin o tanga, di ba? Nako, naranasan ko na yan Tol, sa totoo lang. Ako ang dami ko kayang luha ang inubos ko sa ganyan. Pero, sinabi ko sa sarili ko, I'm stand on my feet. I just want to face up. Kailangan ko talagang tumayo sarili kong pangat harapin. Dahil hanggang doon na lang talaga. Diba? Kaya, pinakamaganda ay isipin na lang natin kung ang pagmamahal mo ay kailangan mo lang siya dahil mahal mo siya. Hindi tama po yun. Bakit? Paano kung wala na po siyang maibigay sa'yo? Paano kung hanapan mo siya na hindi niya kayang ibigay sa'yo? Hindi mo na siya mahal. Nag-gets niyo po ba ako? At wag po nating sasabihin yan sa isang tao na puro salita, puro paasa, puro plano. Hindi po importante yan. Wag po natin sasabihin sa isang tao na nagbigay sa'yo kung nasan ka man ngayon. At ang sabi pa sa akin ni Tol, tingin daw niya wala siyang naitulong. Alam niyo po ba? Bakit kayo nagsama kung wala siyang naitulong sa'yo? O ayaw mo lang tignan, ex,
ang mga bagay na nakaraan nyo. Hindi mo pwedeng takasan ang mga bagay na nakaraan nyo. Kung anumang bagay na mabuting kalooban na ibinigay sa'yo, hindi dahil sa panunumbat, kundi dahil sa yon ang totoo. Kahit katiting lang, na bagay na nakapagpaligaya sa'yo, napaka-importante yan. Dahil nandun siya sa tabi mo.